Galatians. At nakita ho natin sa liham po ni Paul sa mga Christians in Galatia, maliwanag na pinagdidiinan po niya that there is no other gospel. Hindi natin to pwedeng dagdagan, hindi natin to pwedeng bawasan, hindi natin pwedeng ikompromiso ang gospel. Kasi kung maaalala ninyo, kapag mali yung gospel na tanggap natin, it is not really a gospel at all. Yun po ay isang bagay na hindi natin pwedeng ipagwawalang bahala. Kaya malungkot po tayo kasi marami po ngayon, hindi nila naiintindihan basically yung gospel. Kaya yung Galatians ay blessing ng Diyos sa atin. Kasi imagine kung 15 to 20 years after the death or the resurrection of Jesus Christ, nangyari ito sa Galatia, how much more now in 2025, di ba? Ang layo na natin, more than 2,000 years ago. And buti na lang, pinahintulot ng Diyos mangyari yon para isulat na ni Paul na just in case you're getting confused at nalilito ka, ano talaga yung gospel, ang daling balikan. So any church or any teacher teaching other than what Paul wrote in Galatia, alam mo na kaagad na, oops, mali yan. Kaya ulitin ko, it's not the church will determine the orthodoxy of the teaching, it is still the Word of God. Kaya in this case, ang gandang checkin kasi yung gospel ng Galatia consistently, parang presented maging sa Old Testament hanggang sa panahon ng New Testament, even the other apostles affirmed what Paul was trying to express, to convey. So importante ho yun. So ngayon, itong Galatians na to, napakaganda kasi tayo po as humans, we have the propensity to drift from grace. Yung bang nagsisimula natin, bumabalik tayo sa ating default mode. Kaya po, the book of Galatians, napaka-importante ho yan. From the first 2 chapters that we discussed, it was emphasized during our discussion. We cannot and we should never distort the gospel. Huwag natin yung babaluktutin. Huwag natin sisirain. Kaya importante, we cannot add to it, we cannot change it because it came from God. Kaya dapat maliwanag tayo, ano yung gospel. Then we are to defend it with our life. No? Talagang ipagtatanggol natin to. We are not to compromise it. We are to make sure that we are clear on what we are protecting and we are to be convinced na ang Christianity is not about our lives. It is, I've been crucified with Christ, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Did you napansin, every day of our lives, we make choices. Tama? And that choice, normally, when we choose, it's a choice between us and what Jesus Christ wants. Okay po? And kasi kailangan, paalalahanan tayo din, ang dali tayo makalimot. Ang dali tayo makalimot. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Kaya today, we will be focusing on what? On this, 3rd chapter, the gospel does not contradict the law. Because when Paul wrote Galatians, ito ang napaka-importante, no? He outlines to us the truth of the gospel, which is from A to Z ng Christian life. He discussed yung pong how to enter into the kingdom and how to live as part of the kingdom. Yun ang klaro. Kaya maintindihan natin, ito yung picture ng gospel. Ito yung picture ng magandang balita. So today, we will be focusing on the law that leads us to Christ. Now, bakit may law? Yan ang makikita natin. I pray that as we understand the role of the law, we will all the more fall in love. And not only fall in love, we will all the more be in love with Jesus. Okay? Okay tayo? Kaya pakisabi sa atin mo, be in love with Jesus. Yun. Parang talagang yung buhay, ilalaban natin to. Now, tuloy tayo. Ito, 3 bagay. No? Remember the way you receive God's grace. If you experience it, realize why God gave the law and receive your new identity in Christ. Now, yung word na remember, tayong lahat kasi makakalimutin. Now, remember, paano ko ba talaga natanggap yung biyaya ng Diyos? How did I become a Christian? How did I become part of God's family? Kailangan maliwanag sa atin yun eh. Naaalala mo pa ba? Kaya sabi ni Paul, tingnan nyo ang bigat na sinasabi ni Paul. Sabi niya rito, you foolish Galatians. Grabe, no? Para ang bigat ng pagkakasalita niya. Who has bewitched you before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Yung mga salita niya, hindi nakakatuwa. Sabi niya, ano ka ba?
ay yung mga Galacia, yun na nga. Di ba? Parang, sino nangulam sa inyo? Nakita ko niyo yung word, sino nangulam sa inyo? Parang sinasabi niya, you were hypnotized. Nilinlang kayo, niloko kayo. Sabi niya, sino nanloko sa inyo? Hindi yun pang-iinsulto. Yung sabi niya, you foolish Galatians, parang ang mamangmang naman ninyo. Kumbaga sa saltatan, yun. Parang, bakit? Pero alam niyo, yung salitang yun, hindi yung parang galit na galit siya, parang insultuhin silang lahat. It was a feeling of great concern. Look at this. The gospel truth was publicly displayed, publicly portrayed. Hindi mo yan maitatago. Jesus Christ was crucified. Di ba? Hindi yan, parang alam mo yan even in history, what Jesus did on the cross. Kasi ang mga manloloko, maraming itinatago, hindi lang idinidisplay lahat ng bagay. Ang dami lang fine prints na nilalagay, ang dami lang mga hindi sinasabi. Marami siya, kaya yung term ni Paul, doon sa first chapters, at the first 2 chapters, ang sabi niya, they sneak out. Pumasok sila ng palihim. They were bringing out teachings na ayaw lang i-expose sa lahat. Pero kung if we are after the truth, it is very clear. It is publicly portrayed. Are you following? Andyan na yan. Hindi mo pa sabihin, hindi. Kasalanan na natin if we're not checking. Kasalanan natin if we're not reading. Ilan sa inyo nagbasa na ng Galatians? Napaulit-ulit. O, tinan nyo? If we're serious about the gospel, dapat binabasa na natin to. Hindi yung, dito na ako pinanganak, tama na yan. Ito na sinabi ng tatay ko. Ito na sinabi ng nanay ko. Ito na sinabi ng ibang tao. Paano kung mali yung pinagsasabi nila? It only shows sometimes that we are not really loving the truth. Kasi sabi sa Thessalonians, alam nyo, ba't sila naloko? Because they do not love the truth. Pag hindi mo mahal ang katotohanan, even God Himself will send a deluding spirit so that you may believe what is false. Type nyo ba yan? Be honest. Talaga bang mahal natin yung katotohanan that we want to understand? What I'm trying to say is this, ganun tayo kadali makalimot. Ang dali natin makalimutan sa Jesus Christ was insulted on the cross. Ang dali natin makalimutan na Jesus Christ suffered on something that He did not commit, about a sin that He did not commit. Kaya it was publicly portrayed. Nagkakadiyan? Kaya tayo agad apektado. Kaya papansin nyo, balik-balik tayo. And I praise God na yung salvation is really by grace, not based on our performances. Kasi kung performances lang na to, wala na tayong pag-asa. Hindi na tayo magiging Christian. Hindi na tayo maliligtas. Not one of us will be saved. Di ba? Okay ba yan? O, tuloy tayo. Tingnan niya, this is the only thing I want to find out from you. Balik tayo ulit. Did you receive the Spirit by the works of the law? Or by hearing with faith? Para sinasabi niya, ang sinatanong niya, nung naging Christian ka ba? Dahil sa mabait ka? Dahil sa mga pinaggagawa mo? O dahil sa nanampalataya ka na si Jesus Christ died for you? Hindi na sinasabi niya, obviously the answer is, it was by faith. Tama? It was by faith. Parang it's a question, parang answerable by, it was by faith. Parang sinasabi niya kagad, malinaw na, di ba? Pero bakit tayo ganito? Bakit kailangan ng Espiritu? Remember in Romans, kung naalala pa ninyo yung ating aralin doon, no one can ever please God unless the Holy Spirit is in him. And everyone who does not have the Spirit of God does not belong to Him. Kaya ang Christianity is evident by the Spirit of God. Nakuha natin. Kaya it is a supernatural life. It is not something na inimbento natin. You become, your being has changed because of the presence of the Spirit of God. Kaya nga, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live. Paulit-ulit yan eh. Now, balik na tayo dito. It's by faith. Natuloy pa tayo. Sabi niya, are you so foolish? Have you having begun by the Spirit? Are you now being perfected by the flesh? Parang ito, nagsimula ka sa Espiritu, nagsimula ka sa by faith, pagkatapos sasabihin mo, ikaw nang bahala para i-maintain mo kung ligtas ka o hindi. Ganun ba yun? We cannot perfect it on our own flesh. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the author and the perfecter of your faith. Nagkakanin yan. Hindi kumbaga, nagsimula ako kay Jesus, tapos ako nang bahala magtutuloy. Kapag nag-fail ako, I'm dead. Hindi ganun. Pag sinimulan ni Jesus yung buhay, bubuin niya. Kaya sabi din ni Paul sa Philippians, what He began,
He will complete it until the day He comes. Tama? Nakuha ninyo? Kaya nung naging Christian ka, nagwo-worry ka, Lord, tanggap mo pa ba ako? Mahal mo pa rin ba ako? Anak naman, minahal ba kita dahil kaibig-ibig ka? Remember, you love me because I first loved you. Minahal kita, sukdulang ka ng sama noon, naalala mo? Ngayon namatay na ako sa iyo, sasabihin mo, hindi na kita mahal? Pwede ba magbago pa yon? Kung yung wala ka pang napapatunayan, minahal kita eh. Ngayon pa, magbabago ang aking pagtingin sa'yo? Dapat kumbinsido tayo. Kasi bakit? Kasi that is exactly the point. Obviously, we began by faith, we received the Spirit, then we experience the miracles and transformation of the Lord. Di ba? Kaya then, sabi niya, does He provide you with the Spirit and work miracles among you? Do it by the works of the law or by hearing with faith? Di ba? Kasi ang yung mga nag-i-sneak out, sinasabi nila, okay, gusto niyo talaga ma-experience yung fullness ng God, salvation ng Diyos, you need to be circumcised. That's based on the covenant law ng mga Hudyo. You need to follow this, mga rituals. You need to follow this, laws. Dapat, to earn. There's nothing wrong about those laws. Ang problema, you have to do all of this para ma-earn mo yung favor ni God. And sabi ni Lord, hindi nga ganun eh. You already earned it. Nasa iyo na yun eh. Bakit ka pa maggagawa na naman ng kung ano-ano para lang makuha mo yun? Hindi. If ever you will do what is morally correct, it was just because it is part of the nature of a new Christian, of a new being. Part ng being yun, pa hindi mo mababago yun. Kaya yun ang sinasabi ng Lord. These miracles, na-experience yun ba yan? Because of the law or because of by faith? Are you following? Kaya sabi na niya, kaya tama sabi ni Timothy Keller, the gospel is not good advice. It is good news. What kind of news? About Christ has already done. Ginawa na lahat ni Christ para sa iyo at para sa akin. Amazing, no? Di ba kayo nagpapasalamat niyan? Yung confidence mo that you will be with God in eternity, ay hindi na yung dahil sa nagawa mo, kundi, thank you, Lord, for accepting me for who I am. Amen po? Nakakapagod ho yung lagi tayong trying hard. Kaya nga tama kaya yung invitation ni Jesus, come to me, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. Learn from me, for I'm humble and meek. Oh, wow. Take my yoke upon you, for my yoke is easy, and my burden is light. Even si Abraham, ito amazing, no? Ngayon, balik tayo. Kasi maraming tatanong, paano nung Old Testament? Ganun pa rin, hindi nagbago yan. Tingnan niyo. Even so, Abraham believed God, and it was reckoned. Yung word na reckoned, parang accounting term na ibinilang na, inimpute na sa kanya na siya ay righteous. Ibig sabihin, siya ay ganap na katanggap-tanggap sa Diyos. Siya ay napawalan sala. Ikinonsider na sa kanya yon. Fully paid na siya, kumbaga sa ano. Kaya yun sabi niya, even so, kahit si Abraham, ang tagal na nun ah. Oo, sa totoo lang. Wala pang batas nung binabi ni Jesus yun, ni God yun sa kanya. Paano natin nalaman? Dito rin sa Galatians 3, talon lang tayo sa verse 17. What I'm saying is this, the law which came 430 years later does not invalidate a covenant previously ratified by God so as to nullify the promise. Nung binigyan ng Diyos sa kanya yung covenant, yung tipanan, pinangakuan siya ng Diyos ng kaligtasan. Pinangakuan siya ng Diyos ng lupain kung saan ang kanyang salinlahi maninirahan. Nung pinangako sa kanya ng Diyos ang kalangitan, ano sasabi ng Lord? 430 years, wala pa yung law. Humawak lang siya sa pangako ng Diyos. Anong ibig sabihin? Totally ang focus niya, si God. Hindi yung ano yung magagawa ko para ma-please ko si God. Hindi. Si God lang ang focus ko. Wala nang iba. Naintindihan? Andiyan pa tayo. Balik tayo. Kaya sabi niya, imagine, wala pa yung law. Ito pa. Brethren, I speak in terms of human relations. Even though it is only a man's covenant, yet when it has been ratified, no one set it aside or its condition to it. Ano siya sabi niya? Yung nagawa ng covenant si God, kasi noon, yung covenant, yung mga kontrata, kapag na-ratify na, ibig sabihin, pag napagtibay na, may witnesses na, hindi mo na pwedeng baguhin yan. Hindi mo na bagay. Sa panahon natin, ganyan na nga eh, di ba? Hindi mo pwede basta baguhin yung kontrata. Pag napirmahan mo na yan, yung kontrata. May witnesses, yan na yung kontrata. Hindi mo pwede baguhin yan. Noong panahon nila, mas mahigit. Kasi yung mga Hudyo, noong panahon na si God nakipagkontrata kay Abraham, hinati yung hayop.
Ang idea, sino man sumuway, doon, hahatiin din yung katawan into two. Kaya may blood covenant na tinatawag. Pero when God did that covenant with Abraham, pinatulog din si Abraham. Si God lang ang dumaan sa gitna. Kaya it was only the Lord giving His own Son, Jesus Christ, whose body was broken for you and for me. Yun ang covenant ng Diyos. Wala tayong part doon. Kaya sa atin, recipient lang tayo ng blessing ng covenant. Nakuha ninyo? Sobrang, wow! Amazing! Sabi niya, hindi na yan pwedeng baguhin. So balik tayo sa 7. Sabi niya, therefore be sure that it is those who are of faith who are sons of Abraham. So lahat ng nanampalataya, the way Abraham did, yan ang mga anak ng Diyos. Kaya ang tawag sa kanila, the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles by faith. Nakikita niya na in advance. Yung mga hentil tulad natin, they will also be saved, similar to how Abraham got saved. Paano daw? Preach the gospel beforehand to Abraham saying, all the nations will be blessed in you. Kaya makita niyo sa Genesis 12, hindi ko na babasahin, at Genesis 22. Sabi niya, lahat ng mga bayan mapapagpala dahil sa iyo because your example will also be the same way these people will receive their salvation. It's by faith in the promise of God. Okay, Ben? Naniniwala ka ba sa promise ng Diyos? Now, kung naniniwala ka, iyo yan. Ito, tinan niyo. So then, those who are of faith are blessed with Abraham, the believer. Tayong mga tumanggap sa pangako ng Diyos. Yes. Now, let me ask you this. Huwag kayong mahihiya dahil nagtaas yung katabi nyo. Kahit, kasi sarili yung conviction, ha? Naniniwala ka ba may buhay na walang hanggang ka na ngayon? Pakitaas sa kamay. Oh, good. Kasi nyo, marami hindi pa nagtaas sa kamay. Okay lang yan. At least alam mo kung ano yung kalalagayan mo. Now, marami sabihin, ang yayabang naman ninyo. Alam nyo na, may buhay kayong walang hanggan. Yun ang sabi ng Lord eh. Oh, alam nyo, hindi lang si Paul nagsabi niyan. Kaya alam nyo yung consistent eh. Pati si John. Tingnan nyo si John. Kung tinanggap natin ang patotoo ng tao, ang patotoo ng Diyos ay higit na mas matindi. Sabi niya, kung tinanggap, dahil yung testimony ng Diyos, ito na dyan ka. Malungkot siya, no? Dapat nandito siya eh. Yeah? For the testimony. Sabi niya, dahil yung patotoo ng Diyos ay ito. At nagpatotoo siya tungkol sa kanyang anak. Na ang sino mang nananampalataya sa anak ng Diyos, meron siyang patotoo sa kanyang sarili. Na ang sino man na hindi nananampalataya sa Diyos, yung patotoo ng Diyos, ay ginagawa siyang sinungaling. So pag sabihin mo, kung yung patotoo ng Diyos, hindi mo pinaniwalaan, para sinatahasan mong sinasabi, sinungaling ka agad. Nakuha? Ayan. Because he has not, dahil hindi siya naniwala sa patotoo ng Diyos na ibinigay niya tungkol sa kanyang anak. Nasusundan natin. Now, ito mga tindin, sabi niya, ano ba yung patotoo ng Diyos? Ito ang patotoo ng Diyos. Na nagbigay ang Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na yan ay nasa kanyang anak. Ang sino mang may anak ay may buhay. Ang sino mang walang anak ng Diyos, wala siyang buhay. Ito mga bagay na to sinulat upang kayong mga nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, para malaman mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Now, naniniwala ka ba na ikaw, ayon sa patotoo ng Diyos, na kapag si Jesus nasa sa iyo, ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan. Tama? Kung nandyan na yung buhay na kung wala si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan. Pag hindi ka naniwala, bagamat tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang iyong Panginoon, hindi na ikaw nabubuhay, kundi si Jesus na nabubuhay sa iyo, tapos hindi ka rin naniniwala na may buhay kang walang hanggan, ano sinasabi mo tungkol sa Diyos? Ha? Sinungaling! Ang kapal naman ng apog natin para sabihin yan. Kaya isipin nyo kung naniniwala tayo sa sinabi ng Diyos at nandiyan si Jesus sa buhay mo, ano meron ka? Buhay na walang hanggan. O, tanong mo yung katabi mo, ikaw ba naniniwala ka ba may buhay na walang hanggan ka? Nandiyan na ba si Jesus sa buhay mo? Yan ang tanong sa atin. Kasi kung wala si Jesus, kahit sabihin mo may buhay na walang hanggan ka, wala ka nun. Pero kung nandiyan na si Jesus sa buhay mo at alam mo na si Jesus talaga ang Panginoon mo, alam ko may buhay na walang hanggan. Sabi ni Lord
Ang dami ko pa rin pagkakamali. Dapat lang na maintindihan mo, hindi tayo mape-perfect. Di ba, one day mape-perfect ka, pero in time, sa Lord na yon. Pero, ang mabagay, hindi ka sinless, but you will notice something new. You will sin less, less, and less. Amen po? Kaya, paano ko nadadapa pa rin? Normal lang. Kahit yung baby, anak ko, nadadapa naman yun nung una, nung baby pa lang siya eh. Kahit matanda na nga, nadadapa pa eh. Tama? So, hindi na ba siya tao dahil nadapa siya? Hindi ko na ba siya anak dahil nadapa siya? Hindi. Anak ko pa rin siya. Ang iba lang, ibabangon ko pa siya bilang tatay ko. Halika anak. At tayo magpatuloy maglakad. Hello? Yan ang Christian life. Yan ang Christianity na sinasabi ng Panginoon. Di ba ang sarap isipin yan? So balik tayo. Sabi niya, for as many as the works of the law are under a curse, for it is written, cursed is everyone who does not abide by all things written on the book of the law. Sino mang hindi sumunod sa kautusan ng batas, sinusumpa yan. Kaya sabi niya, to perform them. Yan ay hindi, kinote yan ni Paul sa Deuteronomy 27:26. Sabi niya, so anong ginawa ni Jesus dito? Ine-explain ni Jesus, sabi niya, hindi niya tinanggal yung curse ha. Tingnan niyo ha. For as many as for the works of the law under a curse, for it is written, cursed is everyone who does not abide by all things. So, in other words, kung hindi tayo sumunod, cursed tayo. And ang problema, hindi tayo makakasunod talaga. As if God is looking for perfection. Kaya sinabi ni James ito, si James naman ang nagsabi, for whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. No, wag na tayo lumayo. Sa 10 commandments na lang ng Diyos, yung 10 commandments, ilan sa inyo naka-perfect? Ha? Sinusumpa ka ayon sa Bible. Di ba? Di tapos sa tayo lahat. Walang perfect. Kahit ako, hindi naman ako perfect. In other words, we are cursed. We are cursed. Kasi sabi ng Bible, Christ, buti na lang, Christ redeemed us from the curse of the law. Paano niya tayo ni-redeem from the curse? Paano niya tinanggal yung sumpa sa atin? Ganito, having become a curse for us. What? Hindi niya lang inalis. Siya na ang pumalit sa pwesto natin. Sa halip na ikaw at ako ang masumpa, kinuha niya yung sumpa sa kanyang sarili. Kaya nga sabi niya, He became curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Yun ang dahilan kung bakit He had to be crucified on the cross. Publicly portrayed para maintindihan natin that He took the curse from us. Instead na tayo, siya na. Pero mo, biglang wala ka ng sumpa. Theologically speaking, yung standing mo biglang naging ayos. Psychologically speaking, biglang nagkaroon ka ng kapayapaan. Kaya sabi ng Lord, in order that in Christ Jesus, look at the words, the blessings of Abraham might come to the Gentiles so that we would receive the promise of the Spirit through faith. Ano yung sinasabi ni Lord? That Abraham is blessed with the city built by God. And we're blessed that we will be there also in eternity. A city founded by God Himself. Yung blessing ni Abraham, blessing mo din. Atin na yan. Kaya very confident tayo to come to God in prayer. Confident tayo to ask God kung ano yung guidance sa atin just to keep us safe and talagang parang at peace. Kaya nga yung relationship na yan, hindi lang pang eternity. Pati ngayon, na-experience mo na siya. Amen po? Kaya sinasabi ko sa inyo sabi niya, now that no one is justified by the law, in other words, hindi ka mapapawalan sala because of the law, before God is evident, for the righteous man shall live by faith. Maging sa ating pagpapasalamat sa pagkain, by faith. Maging sa buhay natin, by faith. Kaya hindi na tayo natatakot anuman dumating kasi we are living by faith because we know that our God is faithful, because we know that our God loves us, because we know God gave Himself for us. He died for us. He loved us so much. So we need just to follow His instruction. Wala tayong talo. Kaya iba ayaw sumunod sa Diyos. Bakit? Kasi nagdududa sila eh. Balikan mo yung cross. He died for you. Hindi siya nag-iisip ng anumang masama para sa'yo. Nag-iisip siya yung best para sa ating lahat. Kaya sabi ng Bible, however, the law is not of faith. Bakit? Kasi may action, yung law, parang gawin ko to, para sigurado ako ligtas. Hindi ka by faith.
by sight ka. Sabi niya, he who practices them shall live by them. At hindi mo mape-perfect. Kaya sabi ni Lord, now the promises were spoken to Abraham and to his seed. And he does not say to seeds, hindi yung ibuong Israel, so as referring to many, but rather to one. And to your seed, that is Christ, Jesus. Ano sabi niya? What I'm saying is this, the law, which came 430 years later, does not invalidate a covenant and previously ratified by God, so as to nullify the promise. So sabi ng Lord, for if the inheritance is based on law, it is no longer based on promise. Kasi based on law na eh. Sabi niya, but God has granted it to Abraham by means of a promise. Binigay ng Lord yan dahil nangako siya. Wala pang napapatunayan si Abraham. Kasi si Lord nakafocus siya kay God. Now, bakit may law pa? Ayan. Kaya realize why God gave the law. What was God's purpose? Kaya yun yung tanong din niya eh. Why the law then? Bakit may law? It was added because of transgressions, having been ordained through angels by the agency of a mediator until the seed would come to whom the promise has been made. Bakit daw? Binigay yan kasi sa kasalanan. Ano ibig sabihin ni Paul? Para i-reveal yung sin. Kasi kung wala yung law, hindi natin malalaman na makasalanan tayo. Hindi natin malalaman na tayo, rebellious tayo sa Diyos. Pero what I'm trying to say is this. Ang punto dyan, dahil makasalanan tayo, we need to know who are sinners. Kumbaga, at hindi lang yun, nare-restrain tayo, para napipigilan tayo na gumawa ng mali. Kasi kung walang law, ay yari na tayo dito. Sa totoo lang, ang gulo na natin. Yan. Ito sasabi ng Lord. Kaya nga, in-ordain niya. Ngayon, sa paniniwala ng mga Hudyo, yung law, para ipakita nila na mas makapangyarihan yung grace kasi yung law, dumaan pa sa maraming mediator. Una, natanggap ni Moses, pinadala ng anghel, at pagkatapos, yan ang mediator, until the seed would come. Hanggang dumating yung seed, pasa-pasa, maraming nag-deliver. Angel to Moses, Moses to the people of God. Kaya sabi niya nila, tingnan niya, paano pagkakaiba? Now a mediator is not for one party only. Maraming dinaanan. Pero yung promise, si God lang. Si God lang. God and Abraham. Same thing with us. We became Christian hindi dahil sa agency of man, tapos ikaw, hindi. It's something personal. God is inviting you and you have to respond to God. Hindi ka kailangan mag-respond sa akin. Kay God ka mag-respond. Nakuha niyo, when you heard the message, it was the Lord speaking to you, not me, but you have to respond directly to God. Kasi isa lang ang mediator. Si God lang. Si Jesus lang. Ang sabi, there's only one mediator between God and man. Si Jesus lang. Nakuha? Andiyan pa kayo? Kaya maliwanag dyan, sabi niya, only one. So ano siya sabi dito? So, kung ikaw ay yung law, mas less, hindi siya, kaya mas superior yung promise kasi multiple steps, multiple parties, multiple mediators. Pero kaya yung law napaka-indirect, napaka-distant, at requires a lot of mediators. Samantalang yung promise ng Diyos, yung kaligtasan natin, yung grace, diretso. Now, tuloy tayo. 21. Ang sabi niya, is the law the contrary to the promises of God? May it never be. For if a law had been given which was able to impart life, then righteousness would indeed have been based on law. Kung yung law pala, magiging righteous na tayo, di na natin kailangan ng grace. Hindi na kailangan si Jesus. Pero hindi eh. Tuloy tayo. But the scripture has shut up everyone under sin, so that the promise by faith, yung pangako, in Jesus Christ might be given to those who believe. Kaya doon maintindihan, if we understand fully na wala tayong maidadagdag doon, yung promise tatanggapin mo lang, ay, sobrang ginhawa. Kaya tayo, ulitin ko ayos ang ating relationship kay God, hindi dahil sa performance natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa krus para sa atin. Are you following? Kaya ang kulit-kulit ni Paul. Natuloy pa tayo. But before faith came, we never kept in custody under law, being shut to the faith which was later to be revealed. Ano sinasabi niya? Yung law, nag-e-expose sa atin. Parang Parang MRI. Ang MRI. Pagka nagpa-MRI ka, malalaman mo yung problema mo. Pero hindi ka magagamot. Iba yung procedure ng paggagamot. Parang katulad ng sabi nung yung anak niya, napilayan. In X-ray, kita nga, bali yung buto. Pero,
Yung x-ray, hindi nagpapagaling ng pagdudugtog ulit yung buto. Ganon din ang ginawa ng law. Ito yung law, nalaman natin, makasalanan tayo. So, kailangan natin ng solusyon. Si Jesus yung solusyon. Nakuha? Yun yung good news. Tapos, sabi ganoon, kaya ano pang ginawa ng law? Ginawa niya, custody. Yung word na custody, parang kang binantayan. Nilagay ka sa isang kwarto para hindi ka magkasala. Kasi parang, ang lakas mo, parang sobrang nababaliw ka na, nananakit ka na. Ang gagawin niya sa'yo, yung law, lalagay ka doon para kang nilagay sa kwarto. Tapos nilock. Para hindi ka makapatay. Para hindi ka makasakit. Yun ang ginagawa ng law. It restrains us. Hindi pa natapos doon. Sabi niya, therefore the law has become our tutor. Yung word na tutor dito, hindi ka pareho ng tutor natin na parang tuturuan tayo. Tapos, hindi ganon. Yung dito, yung word na tutor, para siyang guardian or babysitter na matapang. Yung parang hindi siya magulang, hindi siya yung nanay mo, tatay mo, siya yung bantay na madalas, sasapakin ka pa, sumunod ka. Parang ganyan, di ba? So, ikaw, upo, parang pagsasabi, sit na kagad, ganon. Wala kang magawa kasi tapang eh. Kaya, sabi niya, yan, para malaman mo, kailangan mo si Jesus. Kasi hindi natin magawa eh. Parang si Jesus ngayon, eto na siya. Hindi na based doon sa traffic light, siya na nagsabi, come. Naka niya? Kaya yun na yung sinasabi niya. Kaya we are to believe. Kala nga naman, sabi mo, totoo ba yan? Marunong ba yan? Ba't ako susunod sa kanya? Hindi. Kasi nga, yun yung pinaka-nirepresent doong law noona. Kaya para pumunta ka kay Jesus. Kaya we are now justified by faith. And because of that, bakit natin nagagawa yun? Because we already received our new identity in Christ. Bago na tayong nilalang. We are no longer the way we used to be, but we are now a new creation. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, but now that faith has come. We are no longer under tutor. Wala na yung tutor. Diretsa na tayo. Ano na tayo? You are all what? Sons of God. Through faith in Christ Jesus. Dahil kay Jesus, ano daw tayo? We are now what? Sons of God. Hindi na tayo employers, hindi na tayo performers, hindi na tayo spiritual orphans. Tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Kaya importante yung pagkakasali na yan. Now, hindi lang doon natapos. Sabi rito, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Wow! Mula ngayon, hindi ka na naked. Wala ka nang dapat ikatakot na may tinatago ka pa. Because every time God looks at you, He sees you as Christ. Because we were clothed. Di ba? Clothed by Christ Himself. Diba? Hindi pa natapos yan. Grabe. Ito pa sinabi niya, there's neither Jew nor Greek, neither slave nor freeman, neither male or female, for you are all one in Christ Jesus. Grabe naman. Ibig sabihin, we are all united in Christ. We are all equal in the sight of God. Hindi sinasabing wala nang lalaki, wala ba? Hindi sinasabi yun. Sinasabi lang, in terms of how God sees us, wala nang favoritism. We are all equal in His sight. Because everyone now is being seen as, again, one body in Christ. Hindi ka na nakikitang individual, nakita ka as one body in Christ. Ang sarap ata nun, all one in Christ Jesus. Kaya yung identity natin, hindi na tayo, because kung tayo lang, I-A-N, I am nothing. Now we're Christians. Di ba? Because of Christ. I am nothing, but in Christ, I have everything. Amen po? And praise God. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to promise. Everything promised to Abraham is ours. The blessings, righteousness, inheritance, we are not just forgiven. We are adopted to royalty. Hindi ka lang pinatawad. Sabi niya, part ka na ng family namin. You belong to this royal family. Amen? Kayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, no amount of words can convince you unless the Spirit of God speaks to your heart. And
and He will testify to your heart and bears yung lahat. Maybe to some of us, we are not that expert yet. Wala naman talaga expert, pero hindi din tayo masyado pang maalam sa scripture. At hindi natin mabasa agad, hindi natin ma-check. But if you want to check, go back to this book. Bakit? Kasi that is exactly the very theme of the book. Yung kanyang theme is to show us kung ano yung gospel. Kaya sabi ni Paul, nagulat ako o nashock ako. Kumbaga sa literal na translation yung amazed, hindi ako yung namangha. Sabi niya, nashock ako. Sabi niya, ang dali ninyong iwanan si Kristo na tumawag sa inyo sa biyaya niya. Para saan? Sa ibang magandang balita. Wow! Parang sinasabi niya, nagulat ako kasi bigla niyang tinalikuran. Now, kaya napaka-importante nito, kaya naman sinulat niya itong aklat na to just to bring us back to the gospel. Are you following? Kaya kung sakali hindi ka na nakapagbasa pa ng buong Bible, unahin mo lang to, at least maintindihan mo, kung lito ka, kung nagkakagulo-gulo na sa dami ng mga nagtuturo, nag-aaway-aaway pa, punta ka lang dito. Because the teacher will not determine the orthodoxy of the gospel. The word of God. Kaya naman, itong sulat na to, the revelation of God to Paul, para sabihin sa atin kung ano yung gospel, eto, dito nyo i-check. Hindi yung church ang magdedetermine, hindi yung tao o teacher, kundi si God na nag-reveal kay Paul, na sinulat ni Paul dito sa aklat ng Galacia. Nasusundan? Sino na sa inyo nagbasa ng aklat ng Galacia? Ayan, nag-Galacia. Diba, iilan lang. Bakit hindi tayo seryoso sa gospel? Listen to this. Bakit dapat natin seryosohin yung gospel? Because believing a different gospel, you are not deserting the teacher. You are not deserting the church. You are deserting Jesus. Yun ang mabigat. Ang tinaboy natin, si Jesus. Hindi yung kaibigan, hindi yung teacher, hindi yung fellowship, si Jesus. Can you imagine? Sa lahat naman, kaya hindi mo pwedeng hindi seryosohin yan. Piruin mo, siya na yung pag-asa natin, tinaboy pa natin. O tapos na tayo. Kaya tama yung sabi ni Timothy Keller eh. Sabi ni Timothy Keller, you cannot add to Christ without subtracting Christ. Kasi yung panahon nito sa Galacia, they're adding ways to be saved. Idadagdag nila. Ayaw nilang talikuran si Jesus, pero dadagdagan nila si Jesus. Kasi sabi niya, pag tinagdagan mo, parang tinanggal mo na rin si Jesus. Naunawaan po. Kaya anong gagawin natin? Defend the gospel with your life. If you truly understand the gospel, dapat tayuan mo ito ng iyong buhay. Hindi ka makikipagtalo, hindi ka makikipagdebate, hindi makikipag-away, hindi yun ang ibig sabihin. Dito, makikita mo, tatayuan natin to na may katotohanan kalmado. Kasi alam natin kapag totoo, kahit anong sabihin mo, hindi mo kailangan makipag-away. Kasi totoo eh. Nakuha ninyo? Hindi mo kailangan makipag-away. Kalmado ka lang. Kayo kung hindi totoo yung hawak mo, minsan, hindi ka pa sinasalungat, galit ka na. Para lang mapasinungalingan mo kagad. Yung reaction mo, gusto mong depensa kagad. Mali yun. Dapat kalmado ka lang. Kaya when we defend the gospel, it is with our life. Meaning, hindi tayo takot to stand on what is true, while at the same time, our life projects the truthfulness of the gospel. Now, just in case our life is inconsistent, hindi pa rin mababago yung katotohanan. Bakit? Because the gospel is dependent on Jesus, not on us. Nagkakaintindihan tayo? But, if you want to enjoy the beauty of the gospel, dapat tayo mismo will proclaim it not only with our words, but with our life. And sa totoo lang, yan pa rin talaga mangyayari. Tingnan natin. Dito sa chapter 2, merong tatlong major issues na dinil si Paul. Yung compromise ni Cephas, si Peter, yung clarity ng gospel, in-explain niya, at yung conviction dapat ng believers. Now, anong gagawin natin dito? Tandaan niyo yung word, compromise, clarity, conviction. Doon tayo mag-focus, okay? Bakit? Pag dinipensa natin yung gospel, dapat we need to understand the compromise we must resist.
Hindi laging masamang mag-compromise, but the compromise na dapat natin tanggihan. And the clarity we must protect. Are you following? And the conviction we must live. Yan ang ipamumuhay natin. So let's start. Compromise that we must resist. Remember the word, compromise. Ito yung kompromiso kung if we are to defend the gospel with our life, ito yung dapat nating tanggihan. Kasi in this life, whether we like it or not, we compromise through pressure. Pag na-pressure na tayo ng kamag-anak, na-pressure na tayo ng ating tradisyon, na-pressure na tayo ng ating customs, na-pressure na tayo ng kaibigan, there is a great tendency for us to compromise. Are you following? Kaya nga, itong importante, tingnan nyo sa verse 1 to 10, ha? Sabi niya dito, then after an interval of 14 years, 14 years, mula nung natanggap ni Paul, after 14 years, I went up again. Kasi nagpunta na siya sa chapter 1, nagpunta na siya sa Jerusalem. Nakausap niya si Cephas for 15 days. Naalala ninyo? Yung mga nandito, at yung hindi pa niya napanood, panoorin nyo na lang last week. Now, 15 days, basahin nyo rin sa chapter 1. Tapos, ano mang nangyari? Doon, bumalik na naman siya. This time with Barnabas at kasama si Tito. Okay po? Now, tingnan nyo nangyari. It was because of a revelation that I went up, that I submitted to them the gospel which I preached among the Gentiles. Pero, sabi niya, ginawa ko to ng pribado para kasama ang mga kilala na sa takot ko na tumatakbo ko at tumakbo ko nang walang saysay. Can you imagine? 14 years you've been ministering to people after receiving the gospel. Tapos napag-usapan nyo na to before. Ngayon, babalik ka na naman. Bakit? Si Paul na napakatapang, biglang natakot. Natakot saan? Na masayang yung ginagawa ko. Kaya I need to check again with them. Tingnan nyo mabuti ha. May revelation ka na sa Diyos. If you have the revelation from God, sino pang pwedeng sumalungat sa'yo? Pero hindi yan guarantee na kapag meron kang revelation sa Diyos, walang confirmation sa tao. Kaya yung unang mga alagad ni Kristo, tulad nila Pedro, nila James, o nakagani si John, sila nakasama ni Jesus. Imposibleng magpakita at magsabi ang Diyos ng salungat sa sinabi niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang unang mga alagad. So doon, may check mo. Tama ba? Hello? Nandiyan ba kayo? So, doon niya maintindihan na wag lang, nagpakita ang Diyos, gumagawa siya ng himala. Totoo yan. Hindi pwedeng sumalungat yan doon sa talagang mismong sinabi rin ng Panginoon. It must be aligned. Andiyan pa kayo? Now, pag tinignan niyo mabuti, bakit ngayon ka lang bumalik? 14 years ang inantay mo. Bakit? Diba? Bakit? Kailangan mo pag-usap tayo ng pribado. Bakit? Alam nyo, pag-isipan nyo mabuti. Ito yung mga bagay na pag nagbabasa kayo, nagtatanong kayo, kinakausap nyo talaga ang Lord. Lord, bakit ang nangyari ito? Sa unang tingin, kasi natatakot si Paul, baka mali yung kanyang tinuturo. Not necessarily. Kasi nung una, nag-usap na sila eh. Sa chapter 1, nag-usap na sila ni Cephas eh. Ang totoo niyan, ganito. Nagkasundo na tayo. Kanya lang, mayroong mga maling turo na baka hinahayaan ninyo. Kaya gusto ko rin malaman, faithful pa rin ba kayo doon sa gospel? Kung faithful ako, dapat faithful din kayo. Kung faithful kayo, dapat faithful din ako. Tama ba? Kaya mag-uusap tayo. Ano pa rin ba tayo? Agree pa rin ba tayo dito? Kasi kapag hindi, magulo to. Yung lahat ng pinagtrabahuhan kong magbiministeryo sa mga hentil na hindi Hudyo, walang kwenta. Masasayang. Kailan nagkakaisa tayo na pareho tayo nadidinig mula sa Diyos? Tama ba? Kaya sa gospel, mapapansin nyo, bakit iba-ibang denomination kung isa lang ang gospel? Kasi meron niyang common agreement. Mamaya maintindihan nyo bakit may pagkakaiba, pero may agreement yan na isa lang na hindi nyo pwedeng baguhin. Yung gospel na si Jesus lamang. Mamaya kikita natin sa clarity yan. Pero ngayon, dun yung pinag-uusap. So ano nangyari? Tingnan nyo. Kasi may pumasok. Kaya nga si Tito, sabi niya, nakasama ko, Grego yan. Ibig sabihin, hindi siya Hudyo. Hindi siya Hudyo. Anong difference ang Hudyo tsaka hindi? Noon, ang mga Hudyo nagpapatuli para bilang pagkilala na sila ay kabahagi ng covenant with Abraham. Tama? Andiyan pa ba kayo?
Yung mga Grego, hindi nagpapatuli yan. Kaya meaning, yun doon pa lang maintindi na. Kaya si Tito, sabi niya, Greek, pinipilit na magpatuli. Sabi niya, bakit ganito? Kung talagang Christian ka, dapat magpatuli ka. Maging bahagi ka ng Judaism. But it was because of the false brethren secretly brought in, pumasok mga huwad na kapatid, who had sneaked in to spy out our liberty which in Christ Jesus in order to bring us into bondage. Binabalik na naman tayo sa slavery. Ano ibig sabihin yan? But we did not yield in subjection to them for even an hour so that the truth of the gospel would remain with you. Ano sinasabi niya? Ni isang oras hindi kami bumigay. Agad-agad, tinanggihan namin. Bakit? Kasi itong tukso sa atin. Ngayong Christian ka na, di dapat gawin mo na to, gawin mo na to, gawin mo na to. Kayo marami, nawawala na ng gana. Hindi ko kaya. Punong-puno ngayon ng guilt. Kasi ang Christian gospel, binigyan ka ng laya. Kaya nga, come to me, those who labor and heavily laden, and I will give you rest. At tingnan niyo po, sa maraming Christian, ano ang pinakapababala natin? Niligtas ako, wala akong ginawa. Wow! Kaya yung gagawin ko ngayon, out of my gratitude to what Jesus did on the cross for me. Hindi ko ginagawa para makamtan ko yung awa niya. Hindi, kinaawaan na niya ako, sa sobrang tuwa ko, susunod ako sa kagustuhan niya. Nakita niyo yung difference? Kaya ang Christian, hindi tayo naging Christian dahil naging mabait tayo. Hindi. Naging Christian tayo, kaya nagbago ang ating pananaw sa buhay. Hindi na natin pinagsisilbihan yung gusto natin kasi sa wakas, tinanggap ako ng Diyos. Kaya marami sa atin hindi na nanalangin ng maayos. Alam niyo bakit? Isip natin, hindi ako pakikinggan ni Lord kasi masama ako eh. Alam mo kung bakit? Kaya hindi ka pinapakinggan, nakikita mo masama ka? Kasi nananalangin ka sa pangalan mo eh. Hindi ka nananalangin sa pangalan ni Jesus. Yung ating kabaitan sa harapan ng Diyos, hindi sa kabaitan natin, sa kabaitan ni Jesus na nasa sa atin. Hello? Andiyan pa kayo? Kaya alam nyo, kaya minsan wala tayong tapang sabihin sa Diyos ano yung gusto natin eh. No, kapatid, kaya minsan ang kaligtasan natin nakabatay pa. Kapag tinanong mo, pag namatay ka, pupunta ka ba sa langit? Ang dami ko pang kabalbalang ginagawa eh. Bakit? Dahil ba sa ginagawa mo, kaya ka pupunta sa langit? O dahil sa ginawa ni Jesus? Ngayon iba natatakot kasi may kabalbalan pa ako, hindi ko maisuko eh. Hindi, isuko mo! Problema ba yun? Baka hindi ko magawa ko ulit eh. Kung magawa mo ulit, isuko mo ulit. At tutulungan ka niya, one day, makikita mo how the Lord will deliver you from that because He will empower you with His Holy Spirit to overcome that kabalbalan. But one thing for sure, tinanggap ka niya. With or without that kabalbalan, at the very beginning na tinanggap mo si Jesus at alam mo siyang namatay para sa'yo, tinanggap ka niya. Yun ang sinasabi ni Lord. Wala ka nang idadagdag dyan. Yung pagbabago, siya pa rin ang kikilos para sa'yo. Tutulungan ka niya para magbago. Kaya may mga, pinipilit ko nga maging mabuti. Huwag mong pilitin. Sumunod ka kay Jesus, then makikita mo. Nakuha ninyo? So tuloy tayo dito. But from those who were of high reputation, what they were makes no difference to me. God shows no partiality. Well, those who were of reputation contributed nothing to me. Nung nag-usap kami, wala na silang naidagdag. We have the same gospel. Then, on the contrary, seeing that I've been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised. Tingnan nyo ha? Whoever effectually worked for Peter in his apostleship to the circumcised, effectually worked for me also to the Gentiles. Yun, biglang naintindihan nila. Okay, hindi natin kailangan magtalo dito. Alam natin the gospel is Jesus Christ. Ngayon, si Peter, ang focus niya sa mga circumcised, sa mga Hudyo. Obviously, he cannot go against agad-agad kakomprente yung mga Hudyo. You minister to them, but same gospel. Ako naman, I will minister to the uncircumcised, to the Greeks, with the same gospel. Kaya maraming denomination, may kanya-kanyang reach yan, hindi pare-parehas. Iba yung reach ng CCF, iba yung reach ng VCF, iba yung reach ng GCF, pero lahat yan CF. The idea is this, with only one gospel, Christ as the foundation.
Iba-ibang rates, pero dun kayo nag-unite. Si Jesus lang ang tagapagligtas, walang iba. Kaya sabi ni Paul, and recognizing the grace that had been given to me, si James, si Cephas, and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship so that we might go to the Gentiles and they go to the circumcised. So ayan, pare, tuloy tayo ha. Punta ka doon ha. Ikaw nang bahala sa mga hentil. Kami nang bahala. We have the same gospel, wala tayong problema. Kayo nang bahala sa mga Hudyo. Pero isang bagay lang na dapat common tayo ha. Ano 'yon? Huwag nating kalimutan yung mga mahihirap. The very thing also was eager to do. Meaning today, regardless whether Jews or Greeks, please, huwag niyo naman itaboy yung mga mahirap. Abutin niyo sila. Because Jesus Christ was anointed to preach the gospel to the poor. Kaya yung iba, nagko-compromise naman through fear. Takot naman, hindi lang pressure. Kasi sabi ng mga kamag-anak mo, tinalikuran mo na ang dati nating mga pananampalataya. Hindi, wala akong tinalikuran. Tinalikuran ko yung mali. Tinuruan ko si Jesus, hinarap ko si Jesus. Di ba? Kasi may mga pressure eh. Kaya tingnan nyo. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. Ha? Ano nangyari? Noong una, kumakain siya kasama niya. Bago dumating sila James, kumakain siya kasama yung mga hentil. Noong dumating na, unti-unting lumayo na. At naging aloof na as if hindi na sila kakilala. Uy, teka. Ano nangyari? Kasi ganito yan. Yung mga Hudyo, they cannot eat with the Gentiles. Kasi tingin na sa mga Gentiles, mga unclean. So may mga seremonya sila to clean themselves. Hindi na ginagawa ng Gentiles yun. Nung una, okay lang si Peter kasi wala nang pagkakaiba eh. Hentil ka o Hudyo, we are all one body in Christ. So kumakain sila together. Biglang dumating yung mga ibang Hudyo. Dahan-dahan, lumayo na si Peter. Natakot siya, anong sasabihin ng iba? Nung lumayo, parang hindi sila kilala. Peter, inisnab. Bakit? Kasi magagalit yung ibang Hudyo. Yun ang sinasabi dito. Fearing the party of the circumcision. Now, ito na. The rest of the Jews joined him in hypocrisy. Ang hypocrisy, yung alam mo yung tama, hindi mo ginagawa. Kasi sa atin, ang hypocrisy, ganito eh. Basta galit ako. Hindi ko pwedeng pakita sa kanya, mabait ako. Hello? Galit ako, no? Hipokrito. Hipokrito? Hindi. Ano ang tama? Ang tama, ang sabi ng Lord, bumati ka sa kahit hindi bumabati sa'yo. Yun ang tama. Tama ba? Anong hypocrisy? Na hindi kang ngumingiti dahil galit ka sa kanya. Hipokrito ka. Hindi ayokong ngumiti kasi masama loob ko eh. Hipokrito? You see the difference? Yung hipokrito, hindi mo ginagawa yung pinasasabi ng Diyos na alam mo. Hello? Naintindihan? Okay ba tayo dyan? Para nakatulala kayo Kaya pag hindi kayo nagpapatawad, hipokrito kayo kasi alam nyo, dapat magpatawad. Ang sabi dito, but when I saw that they were not straightforward, yung word na straightforward dito, marinig niyo yung saltang orto. Pag hindi diretso, hindi tuwid. Ibig sabihin, ito yung paniniwala mo, tapos hindi kayo diretso. Kaya ang tawag din sa ngipin, orthodontics, di ba? Hindi pantay-pantay, pinapantay. Ginagawang straight. Yun ang sasabi niya, hindi kayo tuwid Nakita niyo ngayon, epekto ng gospel? Ang gospel, maapektuhan even the way you treat people, in the way you eat, in the way you behave. Kasi the gospel affects us. Kasi sabi niya, hindi kayo tuwid Bakit? Iba yung ginagawa nyo sa pinipreach nyo. Ang sabi ng Bible, love even your enemies. Tapos bigla, ito lang kapatid mo. Hindi mo lang kalahi, tinanggihan mo na. Nakuha nyo? Minsan ganun tayo parang hirap tayo maka-fellowship. Sorry, are you Filipino? Yes, but I can understand you, I speak in English. I came from the US for about 2 weeks ago. And I can understand you're Filipino. Wow! Tapos, ayaw makapag-fellowship kasi iba siya Walang ganunan. We fellowship because we're brothers and sisters in the Lord. Bakit ngayon pipilitin mo yung mga hintil, nagiging Hudyo, magpapatuloy sila, kayo nga hindi nyo kayang bumaba sa kalang level Kaya tatandaan nyo ang Christianity, it transcends race, it transcends preference, it transcends culture, it transcends our political affiliation. Lagpas na tayo dyan. Because we focus on one thing, the kingdom of God. Kakaintindihan? Kaya tingnan nyo, balik tayo dito. Kaya sabi nga nito, ang ganda if approval means more to us than Christ, compromise begins.
kapag lagi nakasentro sa atin, alam niyo na, magkokompromiso na tayo. Bibigay tayo at bibigay. Kasi ang focus natin nasa ating sarili. Kaya never ever compromise. Now, let's deal with this. Sabi niya, kaya may clarity. Kailangan i-clarify natin ano ba yung gospel. Sabi niya, ito yung dapat natin protektahan. Tingnan niyo, sabi ni Paul, kami Hudyo na at mga makasalanan din among the Gentiles. Hudyo na kami. We have the law. Tuloy pa natin. Nevertheless, kahit alam namin, sabi niya, yung tao hindi mapapawalang sala dahil sumunod kami sa batas. Alam namin yung batas. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kahit kami, Hudyo na, naniniwala na kay Kristo Jesus, doon lang kami mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa pagsunod namin sa law. Dahil ang pagsunod sa law, hindi mapapawalan sana ang sino man. Yun ang sinasabi ni Paul. Hudyo na kami. Kami nakatanggap ng covenant. Kami nakatanggap ng law. Batid namin na hindi namin maligtas sarili namin. Kaya kailangan naming manampalataya kay Jesus. Yun yung gospel. Kaya ngayon gusto nyo, natanggap nila si Jesus, tapos gusto nyo susunod sila sa batas para sila'y maligtas. Ano ba? Kami na nga sinasabi sa inyo, hindi namin kaya. Ang takot nila, ganito. Teka muna, di ba pagka sumunod kami, kung hindi na kami susunod sa law, di magkakasala na kami. Di magiging tagatulak na kami kasalanan. Sinabi nila, but if while seeking to be justified in Christ, habang hinanap namin mapawalan sala kay Kristo, we ourselves have been found sinners. Is Christ then a minister of sin? May it never be. Sabi niya, kasi tinan mo pag hindi na kami susunod sa batas, magiging makasalanan na kami. Kaya sabi ni Paul, ano ka, hindi no? Kaya yung biyaya ng Diyos, nung binigay sa atin, it doesn't make us sinners. It only shows us that we are sinners. It confirmed. Nakita natin ngayon, makasalanan nga talaga ako. Kaya I need the grace of Jesus. Tama? Kaya tinuloy ni Paul. Sabi ni Paul, for if I rebuild what have once destroyed, I prove myself to be a transgressor. Di ba? Kaya sabi niya, for through the law, I died to the law so that I might live to God. Hindi ko magawa yung batas. Ngayon namatay na ako sa batas, sa wakas. Hindi na ako nabubuhay sa batas para ma-please ko si God. Na-please ko na si God, mabubuhay na ako para sa Kanya. Kumbaga, hindi mo na kailangan sabihin sa akin ano ayaw niya. Kasi close na kami. Alam ko na ayaw niya. Tuloy ko, dahil ayaw ko masira yung pagmamahalan naming dalawa, hindi ko gagawin anything that will displease Him. Nakuha ninyo? Hindi yung law. Yung law, nagpakita lang na marumi tayo. Ngayon, nalinis na ako. Nako, alam ko na kung ano malinis. Praise Jesus. Ayoko na marumihan pa ulit. Kayo ba, pagkatapos yung maligo, gusto nyo ba magpakarumi na naman? Di ba, kung nag-exercise ka na, pawis ka, tapos naligo ka na, ayaw mo na magpawis ulit. Kung pwede lang, paypay ka ng paypay na, di ba? Kasi nga, alam mo na what it means sa pawis. Iba na amoy. Amoy yung katabi mo. Walang pawis, mabango, di ba? Pag yan nagpawis mamaya, yung iba nakatulog, iba na rin ang amoy. Sorry. sorry po. Minsan katotohanan din niya. Sorry po, hindi ko sinasadya. Okay, nabalik tayo dito. So ano sinasabi ni God? Kaya klaro tayo na ang gospel, nothing to do with us. It's all by believing Jesus. Dito sa chapter 2, kay-clarify niya ano yung gospel. It is by believing Jesus that we are justified, napawalang sala sa Diyos. Kaya every time God looks at us, we are sinless because we belong to Jesus. Nakuha? Gusto niyo pa isang illustration? Pasensya na kahit mahaba. Gusto ko lang maintindihan yung mabuti. Pasensya na kayo. Pag-isipan niyo mabuti. Halimbawa, papasok kayo sa village namin. Sa village namin, kailangan meron kang sticker ng village. Ngayon, anong pangalan mo, iho? Chris. Halimbawa to si Chris, kilalang magnanakaw. Halimbawa lang. Wala naman sa itsura niya Di ba? Ngayon, hindi yan pa, nakalagay na yung mukha niya doon, nakapaskil, magnanakaw. Ngayon, isinakay ko siya sa sasakyan.
Naging magkaibigan kami, bisita ko ngayon siya. Nakasakay sa sakyan ko. Habang nakasakay, siyempre paparahin. Sir, sino yung kasama nyo? Si Chris. Eh sir, bawal siya dito. Hindi, bisita ko siya. Kasama ko siya. Kaibigan ko siya. Ngayon, sige sir, papapasukin siya, hindi dahil mabait siya, kundi dahil kaibigan niya ako. At dahil bisita ko siya. Now, imaginein mo, inampun ko pa siya. Anak ko na. O paano? Papapasukin na siya palagi. Yun ang ating relasyon sa Diyos. Tinanggap niya na tayo. Inampun niya na tayo. Kaya welcome tayong pumunta sa kanyang bahay at sa kanyang kaharian. Nagkakaintindihan? Kaya hindi dahil mabait tayo. Bumabait tayo dahil ayaw nating masira yung relasyon natin dahil masaya tayo sa Jesus. Ayaw natin siya masasaktan. Parang anak yan. Ayaw niyang sumuway sa tatay, hindi dahil takot siya sa tatay. Ayaw niyang masaktan ng tatay dahil sobra niyang pagmamahal sa tatay. Okay? Now, tuloy tayo. Ito yung sinasabi niyang conviction. Sabi niya, I have been crucified. Etong Christianity. Sabi niya, napako na ako kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Sabi niya, ngayon, yung buhay ko ay nabubuhay ako sa pananampalataya kay Kristo. Kaya, kunyari, para maintindihan niyo lang to, para mabilis lang. Kunwari, may gusto ako. Ayaw ni Jesus. Sabi ko, Lord, gusto ko siya. Wag, hindi makabubuti sa iyan, masama yan. Dahil nabubuhay na ako sa pananampalataya ko kay Kristo, na ang hangad ay ikabubuti ko, susundin ko siya kahit dahil bagamat ayaw ko sanang tanggihan yung gusto ko. Pero pag sunod ko kay Kristo, doon ko malalaman, tama siya. Mabuti ang choice niya. Nagkakaintindihan tayo. Na parang ganito yan. Kunyari yung asawa ko, alam naman niya to. Noon, may iba akong nagugustuhan. Pero sabi ng Lord, siya ang gusto ko para sa'yo. Nakuha niyo? Ngayon siya ng asawa ko, masasabi ko, talagang mas mabuti talaga ang Diyos kaysa sa akin. Tama ang pili niya. Kasi mali ako. Buti na lang, sumunod ako sa Kanya. Kasi yung buhay ko, hindi na para sa akin, kundi para kay Kristo. Kaya, sino pang na-bless? Ako, dahil binigyan ako asawang angkop para sa akin. Ayos ba yan? Ganun na tayo ngayon. Marami tayong gusto. Pero mula ngayon, sabi niya, itong Kristyanismo, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Bakit? Who loved me and gave Himself for me. Namatay na nga siya sa akin para sa ikabubuti ko. Bakit naman ko tatanggihan yung gusto niya? Tiyak ako, mas alam niya yung mabuti kaysa sa akin. Okay ba yan? Kaya sa Panginoon, hindi Kanya pinagbabawalang gawin yung ginagawa mo. Ang ayaw niya, hindi yan makakabuti sa'yo. Kaya sumunod ka sa Kanya kasi yan ang essence ng Christianity. We live for Jesus. Alright? Kaya balik na naman tayo. Hindi natatapos si Paul. Ang kulit-kulit ni Paul eh. Sabi niya, I do not nullify the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly. Okay ba yun? Sabi niya, tingnan nyo. Kung naligtas tayo, kaya nating iligtas sarili natin, ba't pa namatay si Jesus sa krus? Kung kaya na pala nating maligtas sa pagsunod lang sa batas, ba't pa siya namatay? Sa totoo lang, hindi natin kayang gawin yung batas eh. Kaya nung nakaraang linggo, sinabi ko yun eh. Sample lang ko lang kayo. Sino nakakaalam sa inyo ng ikapito na utos? O, tinan nyo, hindi nyo alam. Paano kayo makakasunod? Hindi nyo memorize. Pag-isipan nyo. O, di lalo na yung pansampu. Ang hirap intindihin. Thou shall not covet your neighbor's goods, though your neighbor's wife. Anong ibig sabihin nun? Halimbawa, nagustuhan mo yung gamit ng kapitbahay mo. Halimbawa, nakakita ka. Cellphone, wow! Wow! Gusto ko yan! Parang ganon. Kahit sticker lang yan. Ngayon sabi mo, gusto ko yan kahit wala kang pera, pinilit mo. Di baling magutom ka na. Makabili ka lang ng bagong iPhone 17. Di ba? Kasi pag ninakaw mo to, hindi na yan covet. Kupet. Di ba? Ngayon sabi, ano yung covet? Ginusto mo kahit wala kang pera to the point na hindi na nakakain yung pamilya mo, makabili ka lang.
kasalanan yun. Wala, hindi ka ba ninakaw ah? Ninakawan mo yung pamilya mo. Oh, iba naman, nagustuhan mo yung babae sa kapitbahay mo, may asawa ka na. Naging kayo. Ano yun? Kabet. Hindi kabet. Ano yung pagnanasa? Kahit hindi yun, ginugusto mo pa rin. Pinapangarap mo siya sa gabi, sa umaga. That's still a sin. Adultery in the heart. You see now? Alam niyo ba yung murder sa Bible? Yung galit ka lang sa kapatid. Yung galit na, wala ka naman talaga ginawang galit. Ay, nakita mo lang, ayaw mo lang sa kanya. Ba't pa nandito to? Ba't nag-attend to na service? Yung isang nakita mo lang, yung mukha pa lang, naasar ka na. Yun, murder na sa Bible yun. Ilang tao na ganyan nyo, yun pag nakita nyo, asar na kay kagad, wala pa siya ginagawa. Yung parang, ba't pa ito nabuhay? Parang ganun. May mga ganun eh. Yung iba ka, amoy lang eh. Amoy lang, asar ka na eh. Murder yun sa Bible. And no murderer has eternal life. O paano tayo maliligtas? If not because of Jesus. Amen? Are you following? And that is exactly the point of the gospel. The life we live is no longer the life of our own life, but the life of Jesus who died for us. Amen po? Kaya yun ang nagbibigay ng transfer. Hindi yung ating promises, hindi yung ating effort, kundi yung Diyos na nangako at yung Diyos na nagbigay ng bagong buhay sa atin. Katama si Timothy Keller, the gospel is not a good advice. It is a new life in Christ. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. So ano na ating gagawin ngayon? How are we to defend the gospel? Una, always remember this, that your salvation is not based on your merits. It is always based on what Jesus did on the cross. Dahil ang una mong kalaban, ang demonyo mag-aakusa sa iyo na ikaw ay walang pag-asa, hindi ka tatanggapin ni Jesus. Pero kailangan mong tayuan at sabihin, sorry, Jesus is true. He died for me. He rose again from the dead, and He has forgiven me 100%. Dahil si Satan is the accuser of the brethren. Ang pangalawang mong kalaban, nahihiya kang sabihin ito sa tao. Wag. All the more they need the gospel, and you're the first one that God wants to use upang ikaw ay magsabi, I know and I met Jesus, and He wants to meet you too. Kaya naman, never stop sharing the gospel. Kailangan ho ng mundo. Sirain natin ang kasinungaling ng mundo na ito na ang mga tao trying to be religious kaya nire-reject nila yung magandang balita. Tayo na po ang magsabi nun na hindi dahil mabait tayo kundi napakabait ni Jesus. At ang kahuli-hulihan, ang buhay po natin ay maging refleksyon ng katotohanan ng kabutihan ng Diyos. Sa ating trabaho, maging matuwid tayo, maging sa ating pagkain, sa ating pakikipag-ugnayan sa tao, sa ano man ang ating ginagawa, sa pag-aaral, sa bahay, let the truth of the gospel live in us. No longer I, but Christ who lives in me.